Nako, breaking news, Senator Rodante Marcoleta, pinagmalaki si Fujiki. Ito yung Fujiki na sinasabi natin, na sinasabi nila AI, no? Pinag-aksayan daw ng panahon ni Marcoleta, no? Pumunta pa daw sa Japan si Senator Marcoleta para daw puntahan si Fujiki. ano ba naman kayo? Tanungin niyo ibang senador kung saan pumunta. Yan si Senator Marcoleta, pagkakaalam natin, anniversary nila ng kanilang mag-asawa at doon ginanap. At tamang-tama, si Mana Santa yung nakaraan, siyempre, bakasyon, ano gagawin niya sa Pilipinas? Di ba? Siyempre, pupunta Japan yan. O, yan kasi ang hirap sa inyo, kontra lagi kay Senator Marcoleta. Porket nag-iimbestiga si Senator Marcoleta sa mga flood control. Isipin nyo ha? Kung si Senator Marcoleta, kung bakit kagalit, kasi DDS siya, okay, naiintindihan natin yon. Ha? Isa-isay natin ha. Galit ka kay Senator Marcoleta kasi DDS siya. Okay, granted, walang problema. Karapatan mo magalit siya kasi DDS siya. Pero teka muna, di ba pag DDS siya, dapat ang tira mo sa kanya tungkol sa mga Duterte? Tama? Hindi tungkol kung pag siya ay nagtatrabaho na bilang isang senador at ginagampanan niya ang pag-iimbestiga, bakit ka galit pa rin? Di ba? Ano yan? Para mo sinasabi na pag nag-iimbestiga si Senator Marcoleta sa mga flood control issue, galit ka pa rin kasi DDS? Wala ka sa katwiran yan. Wala ka sa katwiran. Ang gusto mong palitawin kasi, porket DDS si Senator Marcoleta, wag nang paniwala lahat ng sinasabi niya. Di ba? Ganyan to mga to. Isa lang lumalabas. May alam silang katotohanan sa flood control issue na nag-iimbestiga si Senator Marcoleta, galit sila kasi baka may matuklasan. Kasi ang tinuturo ni Senator Marcoleta papunta doon sa big fish. Ayaw namin talaga. Ayaw namin matuklasan ng big fish yung sino. Ayaw namin. Akala namin, diskaya lang, district engineer, mga congressman lang, yun lang alam namin. Pero alam mo bakit napunta sa mga big fish? Alam mo sino may kagagawan? Hindi naman si Senator Marcoleta. Alam mo sino? Yung mga lumalabas na dapat na nagtitistigo. Si Diskaya. Isa-isa mo si Diskaya. Si Mark, yung Mark na nagakot ng maleta, ilang beses na banggit, ayaw ipatawag ni Pinky. Tapos, ilan pa, ang dami pa, mga 18 Maris, Gutesa, at iba pang mga, ang dami. Tinuturo lahat eh. Doon, yun nagturo sa amin. Hindi naman gawa-gawa ng DDS yan eh. Gawa-gawa ba ng DDS yan? Kayo nagsimula niyan. Si Pangulo nagsimula niyan, sabi ng Pangulo, mahiya naman kayo. O sino nagsimula? Dapat din nyo na sinabi yun. Kayo nagsimula niyan eh. Tapos sabihin nyo, Duterte nagsimula. Ano mali ng mga Duterte? Kayo nagsimula, mahiya naman kayo. O yun na imbestigahan. Sino ba nagtuturo? May tinuro ba mga Duterte? Imbestigahan nyo kung tinuturong Duterte. Okay, ito si Fujiki. Malaki ang kinalaman nito. Buti pa siya at pinagmalaki ni Senator Marcoleta. No? Tignan natin to Pakinggan mo to, nakaka-antig ng damdamin dahil may isang Japanese na talagang buti pa to, nakakakita ng malasakit o nakakakita ng tama't mali. Yung iba kasi nakakita ng mali pero nagbubulag-bulagan. Natutuwa ako dahil parang hindi siya, parang Pilipino siya eh. Nakita niya yung kawalang katarungan, yung arbitrariness ng pagkaka-abduct ng Pangulo. Wala man lang due process. Masigit pa siya sa ibang Pilipino sa atin na nakakaalam ng katwiran at kahalagahan ng hustisya na dapat ay hindi naman ganun ang ginawang pagtrato sa isang Pilipino, lalong-lalo na nga sa naging Pangulo pa ng ating bansa. Tama. Alam mo totoo yan ang mga Japanese matatalino. Kahit yung pinaka-grade student lang sa kanila, mga sabi natin na high school lang sa kanila, katumbas ng politikong matagal na nakaupo sa Pilipinas yung utak eh. Totoo yun. Sino mga nagja-Japan dito? Sino nakaranas ng Japan? Tingnan nyo kung gaano katalino ang mga Japan kumpara sa mga Pilipino na nakaupo sa Pilipinas. Sige nga. Itutumbasan ko. Sige, maghanap ka ng pinakamatalino ng congressman dito, tatapatan ko ng grade 1 student doon sa Japan. Di ba? Ganyan katatalino ng mga Japan. Kaya nakikita nila kung ano yung kahalagahan ng due process di ba? Wala sa katwiran to mga to. Wala sa katwiran. Ipagtatanggol nila kahit mali. Pagtatanggol nila. Pati si Senator Marcoleta sisilipin pa daw sa Japan, pinuntahan pa daw si Fujiki. Di ba? Ano pakialam mo? Di ba? Yung Pinky nga si Thomas Cloma daw nakadiscover. Pinagmamalaki si Thomas Cloma nakadiscover. Aray ko, Diyos ko po. Si Thomas Cloma, kawawa ka naman. Mahina ka sa history.
'Di ba? O eto, pagpasensyahan niyo po yung sound nito medyo kulob. Kasi ang ginamit dito, ito yung part 2 na kung saan nagseta si Senator Marcoleta. Kuyog, ito dito si Carpuet at si Pinky, no? Pati sa Japan din siya pinaligtas. Maraming mga Pilipino nanonood diyan pero syempre inedit ko na para mas maganda yung graphic, no? Kasi gulo-gulo yan, maingay ang paligid, may mga sounds. Pero ginawa ko lahat ng paraan para gumanda lang yung boses niya at mangibabaw ang boses si Senator Marcoleta. Pagtyagaan nyo na lang, no? Ito, pakinggan natin. Mahirap po, di ba? Malungkot. Malungkot. Pero ang Pilipino, resilient. Sabi nung nangyari nung sa Timog. Sabi na sabi ko, napakahirap mag-survive ang negosyo. Isip-isipin mo na, bayad na bayad kami ng taxes, ng buwis ng lahat. Halos tubo ng pawis lahat. Magkarasan. Tapos ganito lang pala ang gagawin sa mga buwis. Ang hindi niya makasama ang mahal mo sa buhay. Masakit po yun. Pero kaya nyo lang ginagawa yun dahil sa kanila rin. Alam ko po yun. Dahil sa kanila. At dahil sa ginagawa nyo yun, nakatutulong din kayo sa ating bansa. Dahil na sinabi nung anak mo. Siguro po, yung pinagsama-samang remittances na binibigay ninyo. Buong daigdig ito. Amerika, Europa, Middle East, Japan, Southeast, lahat po. Ito na lang siguro ang isa na nakapagbibigay po ng malaking tulong para gumulong pa ang ekonomiya ng ating bansa. Sa ngayon. Tingnan po ninyo, ang mga senador sa majority, walang isa man sa kanila na gustong kumausap kay Ting. Tingkay. Ito rin natin, ito kawawa ang ating bansa. Nilimas ang kababayan. Meron po ba kayong naririnig mula sa majority ng mga kasama nila? Wala. Wala. Wala kayo narinig sa majority nila. Nakapagtataka sa majority sa senador, wala kayo narinig nagsasalita tungkol sa flood control issue. Shipin nyo yan. Tapos pagkatanggol ng bangag vloggers, mga vloggers sa bangag, pagkatanggol, wala namang korupsyon eh. Eh kung wala palang korupsyon, ba't ayaw mag-imbestiga? Di ba? Eh ba't i-imbestiga, wala nga korupsyon? Ay hindi. 2025 budget na wala eh. Ano ka? Di corner ka ngayon. Di ba? Asa na po 2025 budget? Di ba? Ako kasi gumagawa ako ng budget dati. Ha? 2024 binabudgetan niya ng 2024 to 2025. Ha? Yung pera ng tabuis ng taong bayan, binabudgetan for 2025. Si Pangulong Duterte ba nakaupo noong 2024? Ha? Di ba binadgetan yung 2025? Nasaan yung pera ng 2025? Yun ang hinahanap. Asan yung mga malay-maleta? Huwag niyo sisihin ng Pangulong Duterte sa 2025. Ito naman mga kasama ko sa may pinagtatakot na. Yung mga kasama niya, pinagtatakot sa minority, di ba? Si Senator Marcoleta lumalaban niya yun, no? Binabantaan ng lahat. Ako po kahit pinipilit nilang hanapan ako ng butas kahit walang tigil. Ito naman si Ting. Narinig niyo ba? Taas yung ano nga niyo, mag-comment nga kayo kung maganda ba yung ano niya para masusunod i-edit ko yung sound niya. Kasi kulob eh. Isip-isipin na yung gumawa siya ng isang splice video. Para lang ipangalantakan niya, sinabi ko na yung Kalayaan Island Group ay sinusurrender ko na para mag-inaalis ko na sa teritoryo ng Pilipinas. Ginawa niya po yan, puro kasinungalingan. Pinagtatalunan po lang namin doon kung bakit ngayon hindi ma-drawing yung West Philippine Sea. Nakalagay po kasi sa mga batas natin. Yung West Philippine Sea, kailangan i-drawing natin. Kasama yung mga charts at coordinates at i-deposit sa United Nations at saka sa International Hydrographic Organization. Para sa ganoon, yung pangalang West Philippine Sea, opisyal na maitala sa kalakhan ng South China Sea. Yung pong kautusan na yon, yung mandato na yon na i-drawing
2012 pa po yun. 2026 na po ngayon. 14 na taon nang nakararaan, bakit hindi ninyo may drawing? Yun lang naman ang tanong ko. Naiintindihan ko, sabi ko, dahil mahirap. Kasi merong legal obstacle. Pati yung UCLOS, meron kang babanggayin sa provisional UCLOS. Ang pinakamahirap dito, yung physical na pag-drawing. Dahil yung Calayan Island Group, yung karamihan doon, ay nasa labas ng ating exclusive economic zone. Ang ibig sabihin nun, ang karamihan nun nasa high seas. High seas, ibig sabihin po, international waters. Wala na pong may-ari nun. So yung pag-drawing lang, hindi ko alam kung pondo po ang Maria. So nung sinasabi mo sa kanila, ito yung legal obstacle, ito yung physical difficulties, ito yung mga imposibleng dapat mo niyang ma-overcome para ma-drawing. Gusto niyo nga kung madali, i-give yung AIG. Hypothetical lang ang sinabi ko dahil I wanted to dramatize the difficulty, even the impossibility of delimiting the West Philippines. Ayun, gumawa siya ng video. Pinag-iiban niya ang sinabi ko, pinagpapalitan niya yung statement ko para palitawin niya na ginigib up ko yung Calayan Island. Ganito ka walang hiya ang senador na yun. Ganito kawalang ya ang senador na yan. Walang gumanyan dyan kay Pinky. Ha? Si Senator Rodante Marcoleta lang. Kasi taglay ni Pinky, akala niya matatakot sa kanya si Senator Marcoleta. Nagpo-post po. May mga ilang mainstream media nagpo-post yung history ni Pinky na pulis siya, marami siyang kesyo daw yung ginurgur yung ganyan. Alam mo, may mga page na pabor kay Pinky, tapos nagkukwento siya ng mga ginurgur daw ni Pinky yung ganito. Uy, huwag niyo tatakutin si Senator Marcoleta. Kahit 1 milyon ng ginurgur niyan, hindi matatakot si Senator Marcoleta. Hindi kay Pinky to ha. Doon sa mga page na parang pinalalabas, tinatakot si Senator Marcoleta. Na ganyan daw si Lacson, matibay daw yan, hindi ganyan takotin, lalaban daw yan. Kung totoong lumalaban yan, at kung totoong talagang matapang yan, hindi sa pisikal, hindi sa barilan, hindi sa kung ano man bunganga. Kung matapang yan, dapat sa katwiran. O, eto ba, yung hindi pag-iimbestiga dito sa mga nangyayari at yung mark na sabi ni Amy, ilang beses na banggit yung mark, tapos yung mark na binosid balikod, na may video na naghahakot na kalbo, Mark din. May katabi niya si Mark. Ang daming beses lumabas si Mark. Pinatawag ba? O hindi pinatawag? O tanong, asa ng katwiran doon? Wala. O, isabihin, duwag siya. Di ba? Ano yan? Kuratong. Hindi naman ako mamanang ako pinipilit yung gawa ng isip. Reverse. Ako pa yung Blue Ribbon Committee Chairman. Pagkatapos ng isang araw na hearing, umanat na sa kinabukasan. Kung inintay nila ako, sabi, isang araw lang naman. Sana mas marami silang na-discuss. So, sinasabi nila, mas magaling ako sa kanya. Okay lang naman sa akin yun. O sino po yung mas magaling? Sige po, importante lang naayos natin ang problema. Sinabi ko na sa iyo, ulihin natin yung utak ng lahat ng ito. Ayaw ko ng sapsap, ayaw ko ng buhay. Kaya pinalitan niya ako. Ngayon, ayaw niya na kahit sapsap, ayaw niya na. Gusto niya pirmahan ko yung kanyang ginawang rin. Paano kung pinapirmahan yan? Tingnan mo ang ginawa mo. Yung pinakautak, kilala mo naman kung sino yung pinakautak niyan. Eh yung panilagay mo sa huli. Alam ko nyo, nirekomenda niya. Martin Romualdez. Sabi niya, ano yung rekomendasyon niya? For further investigation. Wow. For further investigation, di ba? Ganyan kalupit yung mga yan. Ang amo niya ni Pinky, yung mga namiminuno sa Pilipinas, dapat ang amo mo taong bayan. Yung mga iba, for preliminary, kumbaga, fiscal na yun eh. Medyo ano na to. Pero yung pinakautak, na kapag gaya ng iyong ginisa,
Baka meron pang mas mataas sa kanya. For partner investment. So, sino pa po ang magmamalasakit niya? Kahit anong makita niya, pati susi. Sinabi na nga ng Comelec, walang kasalanan si Marcolet. 6-0. 7-0 pa nga yun. Nagpigay pa ako ng partido. Nagagalit na naman siya. Wala. Naghahanap. Kahit ano gusto mo na. Bakit? Bakit ako ang tinitira mo? Bakit hindi yung trabaho ang gawin mo? Ito ang hinihintay ng Pilipino. Ito ang nagpahirap sa Pilipino. Hindi sana tayo ganun kahirap. Hanggang sa dumating ang crisis na yun. Kagagawa ng gera sa Middle East. Ngayon, lalong mas masakit mo. Wala na tayong pananggalang kahit Wala ng budget. kayo po na nandito ngayon. Hindi nyo naman gusto mamalagi kayo habang buhay dito. Gusto rin nyo naman, pagdating ng araw nandun kayo sa Pilipinas, komportable kayo na buhay sa piling na nyo. Mga manusa. Pero sa pagkatong iniisip nyo na nag-improve na tayo, hindi naman ganito. Ngayon, anong walang pagbabago? Wala pa kayong aasahan? Masakit po yun. Ang gusto po nyo sanang asahan, nababalitaan nyo man lang, nag-i-improve ang ating bansa. Tumataas ang uri ng pamumuhay, gumaganda ang kalakaran ng ekonomiya. Yun po ang maligaya. Yun po ang masaya ng mga balitaan natin. Hindi po. Papalubog na tayo. Wala namang investor na gustong mamuhunan sa ating bansa. Foreign direct investment, bagsak na po ng mahigit 50%. Ang presyo ng bilihin, lalo ng pagkain, alam na po ninyo kung ano nangyayari. Ang utang po natin ngayon, 18 trillion pesos. 10.3. Kaya yung budget nyo, kahit gano'ng marami yun, 30% ng budget ninyo is intended to repay that loan. Sa budget nyo ngayon, 6.7 trillion. Tinanong ko magkano ba ang income ng Pilipinas? 5 trillion. O, ito sabi ka na. 1.5 trillion ang uutangin na naman natin sa taong ito. Alam po nyo kung ilan ang napupunta sa corruption every year? Maliban pa sa pagnanakaw na ginawa niya. Ang laki ng pagnanakaw ng ginawa ng mga to. Mo? Utang natin, trilyon-trilyon. Ninakaw, 1 trilyon. Shipin mo yun. Kaso utang tayo. Ano ka nang iinsulto kayo? Di ba? Ang tindi ng mamang to, yung Blue Ribbon chairman na to, ayaw mag-imbestiga. Sayang ang binabayad sa taong ito. Shipin mo yun. Tanungin mo siya. O sige, palagay natin yung 18 Maris, no? Hindi, walang kredibilidad, no? Palagay natin yung Gutesa, walang ano, no? Walang kasalanan, walang nakita, no? 18 Maris, sige, peke yun, sige, peke ang 18 Marines. Lahat peke na. Tanong mo sa kanya, o ano pa ginagawa mo ngayon dyan? Ba't di mo na-close yung investigasyon? Wala na pala eh. Di ba? Wala na pala mag-iimbestiga, wala na pala may kasalanan eh. Sige, di ba? Ganun kasimple lang yun eh. O, nasa na? Nasa na yung mga sinasabing nagnakaw? Sino nagnakaw niyan? Sino? Sabihin, wala nagnakaw, nawala ang pera? Yun ang gustong palabasin nila eh. Di ba? Wala nagnakaw pero nawala yung pera. Pwede ba yun? 3 billion pesos per year. Kung yung 3 billion na yun ay hindi nakukurap, hindi po tayo, malagi tayo na surplus. Sa 6.7, hindi na kailangan ng 6.7. Hindi, dapat talaga ibalik yung ano, wag death penalty, ayoko din nun. Ganito na lang, pinakamalala. Ito malala pa sa death penalty to. Pag may napatunayan, nagnakaw kahit piso man lang. Kahit piso pinakamababa. Nagnakaw siya. Gobyerno, napatunayan na hindi nasisi. Pag nasisi lang under investigation pa, mahirap imbestiga, ikukulong lang. Pero yung talagang napatunayan, nagnakaw siya, talagang siya, ito parusa. Makukulong at kung makapagpiyansa, bawal makapagtrabaho, bawal mag-business, bawal makapag-drive ng sasakyan, bawal umalis ng bansa. Ganyan dapat ang parusa. Para sa akin, para sa akin.
Huwag kang magtatrabaho, huwag kang alis ng bansa, huwag kang magninegosyo, huwag kang magtatrabaho. Yan ang parusa dapat. Hindi, ang bigat niyan. Para sa akin, ang bigat na parusa na yan. Anong gagawin mo? Habang buhay yun. Di ba? Or prison ka habang buhay. Anong gusto mo? Makulong lang. Napatunayan nagkasala ka, ikulong ng 5 years. 5 years lang. Tapos, and then, walang trabaho, wala lahat. Wala lahat. Di pwede bigyan ng ID. Di ba? 5 trillion lang, pwede rin. Kasi meron kang 3 trillion, ay dadagdag 8 billion dapat. Meron ka na kang deficit, mamumutang ka pa. Ito yung magiging problema natin. Kailangan talaga magkaroon ng isang ganap na pagbabago. Nakita ko po dito sa ilang araw lang. Kaya naman gusto ko rin makapagpahinga kahit konti. Sa ilang araw na pananatili namin dito, talagang nakonfirma ko po yung disiplina. Napaka-importante ng disiplina na kaakibat ng sistema ng pamahalaan. Nakikita ko. Yung kalinisan, yung orderliness ng mga kalsada, yung humility ng mga tao, yung sigasig sa trabaho. Pati nga po yung isang monumento ng aso, pinuntahan ko. Hachiko. Hachiko is the symbol and icon for devotion and loyalty. Mabuti pa ang aso. Sana man lang yung asong yung buhay ko, dadalhin ko sa Maynila. Hihiramin ko. Magmamakawa ko sa kanila. Hindi para kagatin. Siting lang. Hindi para siya magkaroon ng pagkakataong matuto sa aso. Sapagkat yun, nanatili siya na makilig, devoted sa kanyang amo. Sino ang amo? Mga taong bayan. Sino nagbigay ng mandato ng kapangyarihan magsilbi ka sa tao? Taong bayan. Taong bayan. Hindi, pigilin ko na ni Pinky si Junior eh. Di ba? Nabuti pa yung aso. Hachiko. 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 Aso pa lang. Wala nang katapat doon eh. Saan? Minsan na lang yun. Nakakaano din eh. Yung nakakawalang pag-asa. Kaya lang, kung wala namang tigil ko, paano pa gagawin natin? Tignan mo ang ginagawa nila kay Vice President Sara Duterte. Talagang gigipitin nila. Sabi ko nga kay Tompaw, huwag kang masyadong magpapadala dahil sa alam kong i-impeach nila sa House of Representatives. Sa Senado, ewan ko kung makakakuha sila ng boto, ang kailangan nilang boto sa Senado ay 16. Sa tingin ko, pagkakantahirap-hirap, makakuha ng 16. Pero sisiraan nila. Di ko alam kung hanggang kailan ang gusto nilang gawin. Hanggang saan ang kaya nilang gawin. Gagawa ng paraan. Yun po yung kalagayan. Ayaw po nilang makipagkaibigan sa cyber. At palagi, ang akala, sinabihan po akong senador. Tinanong ko lang sa kanila. Sinabihan siyang senador, na mga walang kwentang bangag vloggers. Kailan ako nagsalita? Kailan niyo ako narinig na nagsalita pabor sa bansang China? Kailan? Wala naman po silang nasabi. Kailangan mo bang
bang maging senador para sabihin mo, dapat tayo makipagkaibigan sa lahat ng bansa na malapit sa ating sariling bansa? Masama ba yung makipagkaibigan? Lalong-lalo na sa mga bansa na malakas ang ekonomiya katulad ng China. O ngayon, wala tayong langis. So, nag-iisip sila. Ano, sabi niyo si Sen Marcoleta ba? Ayun na lang. Ayun na lang, di ba? Hindi ko nila makita ang kahalagahan ng pakikipagkaibigan sa ating bansa. Yun, hindi nila nakikita ang kahalagaan ng pakikipagkaibigan sa ibang bansa, lalo sa China. Hindi nila nakikita yon. Paano si Carpuet, saka yung isang spokesperson dyan ng katubigan na pinapamukha nila na kalaban ng China. Kalaban natin sa teritoryo lang sa WPS. Pero sa trade, sa lahat di nating kalaban. Nilalahat nila eh. Anong katunayan nilalahat nila? Yung presidente ng China, ginawa nilang karikature eh. Pambabastos yun eh. Biruin mo, sasabihin nila, ang China kasi hindi naniniwala sa Diyos. Walang Diyos yan. O, wala palang Diyos. Ikaw may Diyos ka eh. Para lumalabas, wala kang Diyos eh. Buti pa yung China, alam ang tamat pala eh. Walang Diyos eh. Kayo, may Diyos kayo niyan ha. Talaga may Diyos? Talaga ba may Diyos kayo? Tingin ko wala eh. Katulad kayo ng China eh. Oh, 'di ba? Bakit? Hindi niyo nakita yung kahalagahan ng pagkikaibigan eh. Kahit sa Biblia tinuturo 'yan eh. Oh, yan ang sasabi niyo may Diyos kayo pero wala kayong Diyos talaga. Hindi nakikita sa salita, nakikita sa gawa at sa performance niyo. Tatay Digo. Puro politika. Ang kanilang gusto. Specific. Di magsasalita to. Sinadurang babae. Pero pa siyang mga billboard sa kahabaan ng EDSA. Hindi ko rin sasabihin ng mga malaking binabi. Ano billboard na digital. Pa-flash yung kanyang litrato. Pagkatapos, Artista. WPS. At dito. Isipin po ninyo. WPS, atin to. Sabi ng spokesperson, no? Atin to. Dapat no mo pag ginawa yung atin yan eh. Ba't mo lang ngayon ginagawa? Kasi nakakita kayo ng pagkakataon na yung mga Pilipino sisimpatya sa inyo pag China kinalaban nyo. Diba? Pero yung flood control din nyo kinakalaban yan. Diba? Kasi alam nyo, may amo nyo matatamaan. Isa sa mga amo dyan, ewan ko sino amo nyo, tatamaan dyan. Diba? Paano mo ako sasabihin, ate dito, hindi mo naman alam kung anong hangganan sa'yo? Kapag ka hahamunin mo sila sa ganung klase, Okay, hanggang dito lang po. Medyo malabo na yung sound na yan. Hanggang dito lang po tayo ngayon, no? Dito na papatunayan kay Senator Marcoleta na kung saan sinabi niya dito ibubud ko lahat ha. Dito talagang tinira niya si Pinky at si Carpuet na pagmula sa mga pag-iimbestiga hanggang sa paninira kay Senator Marcoleta. Hindi na lang paninira pambabatikos kay Senator Marcoleta. Pamumuna nila. Ayaw nilang punahin ang flood control issue. Mas pinagtutuunan nila yung pansin, yung kay Senator Marcoleta, kagaya ng Sose, kagaya ng mga chinador daw, kakampiyan ng Diskaya, insurance ng asawa ni Marcoleta, yan, dyan siya nakapokus, sa reliyon ni Senator Marcoleta, dyan siya nakapokus, mas gusto nila yan. Pero kung susuriin mo, hindi naman talaga mahalaga yung bagay na yan eh. Ang mahalaga, yung pinagsimula na kung bakit yung flood control issue, kung saan pinangunahan ni Senator Marcoleta ang Blue Ribbon, na inagaw ninyo, na pagkaagaw ninyo, wala kayong ginagawa dyan. Diba? Sasabihin si Senator Bato, sayang ang pasahod. Bakit kay Pinky, di ba sayang pasahod? Masayang nga kay Pinky, bakit? Harap-harapan, niloloko tayo eh. At least yung kay Bato, may dahilan eh. Diba? Si Bato, kahit paano, umiiwas siya kasi baka madampot siya ng kung sino man. Diba? Okay, maraming salamat po sa inyo. Hanggang dito lang po tayo. Pasensya na kayo sa sound. Hindi sa akin yung sound na yan. Dun sa sound yan sa kabila. Kaya Senator Marcoleta sa Japan. No? Paalam sa inyong lahat.